Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM.
oras naton mga kasangkayan. Get down, unahin ng dugay. Break it down, unahin ng dugay. Break it down, unahin ng dugay. 2 minutos na ang naglabay sa alauna San Colo. Adlaw kita Lunes, Agosto 25, 2025. Day 237 over 365 days. Iday na hinunundo, nagalakat kita gabi nga bulanon, nagsasakay kita sa salon, nagbubugsay ako sa langit antado. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan? Welcome sa naton Tambayan on Air, 13th Or Avenue. So dinhi sa atong programa, upda kami niyo magtambay. Yan ang kulop. Mag-chill kita. We get that boost of energy. Natong kinhanglan para tubangon. Ini yan na nga adlaw. So kung ka mo na nagre-relax, sakto, holiday, National Heroes Day. Or siguro busy, may da mga lakat nagbabiyahe. Aton mga estudyante waray klase. Ang iba naman, may da paghihapon trabaho, biskan holiday. Feel free nga updan niyo kami dinhi sa atong programa. Yan ang kulop, 13th Or Avenue. Kaupod naton sa Master Control, si Ramonat Perito, ngan si Engineer Francis Morny Balvez, si Engineer FMB, ngan sa ngaran sa aton acting station, Manager Hinaro Navalon, ako luwat ng iyo makakaupod, Charmaine Perito Balvez. Nano ang sinulod sa imo pinsar, tigda ka man ladayon nga nagpakasal, ginbayaan mo ako nga waray kalibutan, kung nano ba ang akon mga kasalanan, diri man kung tagwapo gibalyo mo sa akon, nasali po panganing nga mas maitom, ambot nagkikita pakam kung masirong, masakit sa kasing-kasing kung pagdumdumonyo. Diri ka ba iday na hinunundo, nagkalaka kita gabi nga bulanon, nagsasakay kita sa salon, nagbubugsay ako sa langit antado. What happened to you? Nag-text ka man sa akon, I think na-realize mo ug ikaw nagbabasol, nga dapat pinsaron ang angay nga buhaton, labi na good parte sa usang nga relation, ang akon basala kay ako nagtitinungit, ug diri na ako sa imo nakaka-visit, asya ba ang rason nga ikaw nabubusit, I still love you baby, just give me a break yo. Diri ka ba iday na hinunundo, nagkalakad kita gabi nga bulanon, nagsasakay kita sa salon, nagbubugsay ako sa langit antado, nagbubugsay ako sa langit antado.
yeah, break it down. Nahinumdum ka, yeah, break it down. Nahinumdum ka pa ba? Ha, 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 ha. Yo. Okay, oras naton. 7 minutos na ang naglabay sa alauna sa kulop. So aton anay batiyo naton mga kakasangkayan sa kahanginan nga nagsasalin urog sa nara adlaw nga natawhan. Happy birthday. And we hope nga mapuno niyo adlaw sin kalipay higugma and mo pang mag-upay nga mga memories. Again, happy birthday. Yeah. And shout out naman sa aton mga kasangkayan nga bago pala dinhi sa Radyo Pilipinas. Mga RP, iyalat kami mahihilngan sa TV. Yes, pwede na kami sa TV. Mao ini ang joint cooperation sa PTV pati na sa Radyo Pilipinas. Padayon kami nga iyo subaybayan ngan suportahan sa telebisyon pati na syempre sa aton mga radyo. Sa GMA for the Box adto kami channel 45 go to 49 and sa TV Plus naman iyo kami mahihilngan sa Channel 3. Of course, mga ka-RP, karagkila sin shout out, da mga salamat kan Miss Gina Piangco. Dito ko na-discover sa tan weekend nga mama ngayon siya sa nakon classmate, si Rona Titoy, sa ton college, dito sa Christ the King College. Iba na yun ang aran. Christ the King College of Calbayog City Incorporated, tama ba? No? So yes, kita. Anakon hair, Anakon hair nga kutob hawak nga kakuri pag sinudlayan. Arm length, der lagi hapon sakto. Kahala ba? No, yan na. Utod na. Tama ba? Okay, so yes, damang salamat kan Miss Gina and sa iya kaupod si Miss Kitaon to. Can-search ka doon sa Facebook. Si Maria Fedoliete and si Janelle Pontalba. Gimburubligan nera ini nga akon frizzy hair. Yan na, smooth na. Magic touch, Fresh and hair. Maparigo kita after 3 days. Wala yun, sana first day. Okay, so balik kita makasangkayan, Yan na nga adlaw. Lunes. Holiday, National Heroes Day. Okay. So, grabe, perfect. Monday. Long weekend. Sa aton mga estudyante. Sa ito pala Thursday, liwat nagkamayda holiday ni Noy Aquino Day. So, sa mga nag-leave, liwat sa aton Friday. 5 days nga holiday. 5 days nga long weekend. Busog kita sa pahuway. Okay, so syempre, Monday paghihapon, tatagan naman kamo dose sa naton Monday motivation, para sugad ka energetic an aton pagtikang san bag-o nga semana. Sa nadabaton vibe, yan ang adlaw. Simple lang mga kasangkayan. Let us channel the courage of our heroes sa aton mismo mga kinabuhi. Bahin ka mo nagpipinsar, Ate Charmaine, di naman ako hero. Pero mga kasangkayan, ang pagiging hero, ang pagiging bayani, di rin kinahanglan nga nakigbisog kita sa gyera or kinahanglan may da kita dara nga espada. Minsan ang pagiging hero, matatawag ka nga hero kung bumulig ka sa mga kasangkayan nga nagkamayada problema, or nagpakita ka kindness sa usang tao. Simple nga pag hi, hello, good morning, good evening, naka bulig na paghatag good vibes an era adlaw. Or biskan mga kasangkayan sa imo nala kalugaringon, waray ka nag-give up sa imo goal. Biskan kano pa man kadamo san challenges nga imo ginaatubang. Hinumduma mga kasangkayan, every small act of courage, every small act of kindness, asya ito yan na nga panahon matatawag naton nga modern day heroism. So yan nga semana Monday tika nga naton ini nga semana
nga strong kita, inspired kita, ready kita nga mag-create sin positibo nga pagbabago sa atong kinabuhi pati liwat sa kinabuhi san iba nga tao. Okay, so maaramba ka mo mga kasangkayan nga ang National Heroes Day always kinsa celebrar kada last Monday of August. So diri ini kada August 25 kundi last Monday of August. Sakto good timing na timing. Monday motivation tapos aton holiday na is National Heroes Day pa dapat doble liwatan naton energy gun biskan holiday So ati kami pag-remind sa iyo nga ang pagtikang san simana makakuha kita gihapon san strength kuha kita san strength tikang sa mga istorya sa naton mga heroes, strength tikang sa naton istorya sa naton past self. Okay? Hindi naman torno niya mga kasangkayan. Pakianan naton, comment ka mo sa naton programa 13th Hour Avenue para sa iyo. Paano ba matatawag nga hero ang usa nga individual? Comment ka mo letter A. Kung ang pagiging hero ba is ang pagbulig sa ibang tao. Biskan guti ay nga pamaagi. Basta nabulig. Or, comment ka mo B, letter B. Pag-pursue san iyo dreams or an iyo pangarap nga naghatag liwat inspirasyon dirila sa iyo kalagaringon kundi pati sa komunidad. So, comment lang ka mo sa natong programa 13th Hour Avenue. Kung para sa iyo, what is the meaning of hero? Letter A, hero is helping others in small ways. Or letter B, pursuing dreams that inspire your community. Okay, so inumduman la natin mga kasangkayan na biskan holiday pa man yan or regular holiday, regular day. May sulod man o waray sulod mga kasangkayan. Pwede ka maging hero in your own way. Small steps pero bangin may dako nga impact. So keep shining, keep helping, and keep chasing those dreams. Oras naton 14 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop. Kita mabalik ka manlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
13th R Avenue. Oras natin mga kasangkayan, 10:07 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulo. Adi update ani kita sa piper nga mga balita nga nato nandam para na nga adlaw Lunes. Adi, syahan sa nato mga balita, ang mga Pinoy ba mas naakit na sa imported nga bugas. Department of Agriculture nakabantay. Adi, opening nga development sa naton paborito nga staple food, mao ang bugas. Base sa Department of Agriculture, nagtitikada mo na daw nga mga Pinoy consumers ang mas ginpipili ang imported nga bugas, linabi na aton mga bugas tikang nasod Vietnam. Ang rason, mas mayumo, mas mahumot, mas marasa daw kaunor. Saring pa ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bangin panahon na para tutukan dirila ang kadamuon san kita. Dirila ang kadamuon san harvest, kundi patiluwat ang kalidad san bugas. Kung mas karuyag san mga Pinoy ang premium rice, dapat daw nga andam liwat makipagsabayan ang lokal nga mga parauma. Sanglit kinmando niya ang Rice Industry Development Office RIDO nga magbuhat comprehensive review sa rice preferences sa mga Pinoy. Pero, taka, mga kasangkayan, mga ka-RP, diri sindi karagsigngon nga kulelat ang lokal nga bugas. Sigon kan Undersecretary Christopher Morales, may mga Philippine rice varieties nga kaya makipagsabayan sa sikat nga Vietnamese rice sa ST Sierra Tango 25 nga gintanghal pa como World's Best Rice sa tuig 2019. Piparaliwat san mga promising local varieties, mao an RC 218, RC 160, RC 480, RC 512. Ungay paluat dida ang pipera nga hybrid rice varieties nga aprobado sa National Seed Industry Council. Ini nga mga pag-aradman parte sa Masagan Rice Industry Development Program nga nagtutuyo igtugma ang produksyon sa merkado. Dakip luwat didi ang One Rice PH project nga ginpondohan sa National Rice Program kasugbong ang PhilRice UPLB IRRI. Katuyuanan nga makapagporma premium quality high yield rice varieties nga angayan san klima ug tuna san nasod Pilipinas. So FYI, mga kasangkayan, Vietnam pagihapon ngayon ang top rice source ginkukuhaan san bugas san Pilipinas, naabot sa 74% san total imports. Sa tula ini naglabay tuig 2024. Pinaka-popular din ang mga varieties san DT 8 ug OM5451. Sanglit naman, importante nga bantayan ang consumer shift tungod sa dinhi nakasalalay ang magiging direksyon sa rice policy san nasod. So saring pa, dirila ini basta harampang nga magkamayada bastante nga supply san bugas para may makaon ang nga tanan nga mga Pilipino, kundi kinahanglan magkamayada bugas nga swak sa panrasa san mga Pinoy. Adi usap pa sa aton mga update para ng adlaw, ang Bicol Cacao target himuon world class brand. Nasangkayan adi matamis nga balita, literal nga about sa tsokolate. Sa una nga Bicol Cacao Congress ug ikaapat nga Cacao Festival sa Naga City, mismo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nanguna para igdoso ang rehiyon san Bicol como global player san cacao industry. Sigun pa san Secretary nga kakaiba ang klima ug tuna san rehiyon, perfect san pagtanom san cacao. And saya na hinay-hinay na nga nakikilala ang Bicol beans como premium
quality. Ang Bicol Cacao dira ini basta harvest, ini ang produkto san climate smart ug sustainable farming practices. So highlight diliwat an Alea Chocolates ginkilala como key cacao processor san DA, Department of Agriculture ug Department of Trade and Industry DTI. Pagpamatuod lang nga andam ang Bicol para san mas dako pa dagko nga mga merkado. Presente naman gigin update sa DA ang Cacao Industry Roadmap nga may focus sa mas hitaas nga produksyon, dugang nga processing facilities, expanded nga mga merkado ug sustainable nga ethical nga sourcing practices. Ginaghatliwat ang private sector investments para parigunon ang nasod Pilipinas como global supplier sa dekalidad nga bugas. Adi maaramba ka mo mga kasangkayan. Sa tulan tuig 2024, ang kakao nakakontribuer 1.78 bilyones pesos sa crop sector, nagitaas sa 49% kumpara sa tuig 2023. Ang global cocoa market ada sa 14 bilyones dollares yan na tuig 2025. Projected nga mahimo 17 bilyones dollares pag-ulpot tuig 2030 tungod sa climate change ug bag-o nga EU rules versus deforestation linked beans, sobrang nga naghitasan presyo tigang sa 3,200 bilyones dollares, US dollars kada tonelada sa tuig 2022 sumaka sa 12,000 US dollars per ton sa tuig 2024. Sanglit yan na mga kasangkayan, may da golden opportunity ang Philippine Cacao linabinaan Bicol nga makasulod sa global nga entablado. Ade, usap pang update mga kasangkayan ato na naibation, balita sports. Todo hataw dayon ang bata nga Pinoy tennis sensation nga si Alex Iyala kahuman siya magdaog sa iya unang nga torneo sa US Open Women's Singles main draw. Kalaban niya ang world number 14 Clara Lawson sa Denmark. Grabe ini nga laban. Nagdaog si Iyala sa score nga 6-3, 2-6, 7-5. O may score nga 13-11. Inyan unang beses nga may da Pilipino nga nakasulod ug nagdaog sa main draw sa nga Grand Slam tournament. So historic win ini ni Alex Iyala. So sunod nga maatubang naluwat ni Iyala ang magdadaog san magiging laban nila Cristina Buxa san Spain ug Claire Lu san USA. Of course, todo suporta gihapon ang bugos nga Pilipinas sa naton pambato kan Alex Iyala, batang Pinay tennis sensation. Update naman kita mga kasangkayan. Magbaralaod kumalampag sa DOJ. Bilngon ang mga testigo kontra santiwali nga opisyal sa DPWH. Sa nga pahayag ang ginpagawas ni Bacolod Representative Albi Binetes kontra sa katiwalian sa Department of Public Works and Highways DPWH. Sigon kan Binetes, diri sapat nga hulaton la sa Department of Justice DOJ nga kusa pa o maghinulat nga humarani ang mga testigo. Dapat daw mismo ang DOJ ang magkiwa, mamiling, maghatag proteksyon sa mga posibleng nga magsalita kontra sa nga hilawig nga korupsyon sa flood control projects. Saring pa ni Benetes, kung talaga karuyag nga may da bumaton ug makulong ang mga tiwali nga opisyal, dapat buligan ang mga testigo nga magsalita. Dugang paniya, responsibilidad san gobyerno nga maghatag san safe nga plataporma para san mga insiders san DPWH ug iba pa nga individual nga may kapot sini nga importante nga mga impormasyon. Pahayag pa san magbaralaod
nga hilaba maiha makuri ang magiging laban kontra korupsyon, pero ini nga laban diri pwede isantabi. Ngan sa katapusan natin nga update mga kasangkayan, di ginaadman na san Lawyers and Commuters Safety and Protection LCSP ang pagsampa san class suit kontra sa mga kontraktor ug pipera nga opisyal san gobyerno nga dawit sangkot sa mga maanomalya nga flood control projects base sa grupo bilyon-bilyon piso nga pondo an hingad tula sa ghost projects, samtang ang tinuod nga resulta ngayon in may da mga trapiko, rubat-rubat nga mga kalsada ug kalbaryo para sa mga motorista ug commuter kada nagbabaha. Pahayag pa sa LCSP nga dapat bumaton ang mga sangkot tungod saan mga tao, ang publiko ang nagbabayad sa buwis, pero ang mga tao gihapon ang naaabala, ang mga tao ang nalulugi. Epekto sini sa publiko, lubak-lubak, rubat nga kalsada, narurubat liwat ang mga sarakyan basta ginaabot sa baha, mga commuter nga stranded, nagkukuri sumakay, ngan panganib paluwat san leptospirosis, iba pang mga sakit dara san baha. Mahinumduman mismo sa Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. in nakatutok na sa issue. May daan na siya sumbong sa Pangulo website kundiin pwede direktang ag-report ang mga maanomalyang flood control projects. Kung madadayon man ang class suit, magiging usa ini sa pinakadako nga pitad kontra sa mga palpak nga proyekto nga maihanang nga pasakit sa mga ordinaryo nga Pilipino. Oras naton 29 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop asya adtoan kabugusan sa naton mga updates nga naandam para yana nga kulop. Kita mabalik humanlasan pibera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Patuloy ang paggabay ng DOST sa mga imbensyon para sa magsasakang Pilipino. Ang Palatak Palay Seeder ay malaking tulong sa produktibong pagsasaka, madali at matipid gamitin. Ito ay isang hakbang sa pagpapaigting ng food security sa bansa. Ang DOST katuwang sa pagsulong ng Pilipinas. Uy, mine na to! Then check out! Hassle-free talaga na pamimili. Aba, legit ba yan? Oo naman. Sa tulong ng Internet Transactions Act ng DTI, protektado ang ating mga karapatan bilang mamimili at tsak na ligtas ang online shopping. Kaya ang mga online na negosyo ay dapat maging transparent at secure sa bawat transaksyon. Protektado nga tayo laban sa pandaraya. Radyo Pilipinas Weather. Oras natin mga kasangkayan, 29 minutos na laan nagpapabilin ang tismag alas 2 San Kulop. Kamo pa dahil paghihapon nga namamati sa atong programa 13th Hour Avenue dinhila sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog. Ngan para sa update sang kamatangan sa naton panahon, adi si Daniel James Villamil, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng PAR kaninang alas 3 ng umaga sa layong 365 kilometers silangan ng Maasin City sa may Southern Leyte. So sa mga nakarang oras ay bumaba na yung tsansa ng low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo. So yung current scenario natin
inasahan natin na low chance of tropical cyclone development. So mababa yung chance nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Gayunpaman, dahil sa pinagsamang epekto nga nitong low pressure area at ng southwest monsoon o habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa malaking bahagi ng southern Luzon, western and eastern sections ng southern Luzon, pati na rin itong northern portion ng Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito yung ating latest weather advisory na in-issue ngayong alas 5 ng umaga. So dahil nga sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas ngayong araw. So sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, asahan natin yung mga malalakas sa pag-ulan ngayong araw. So starting naman tomorrow, araw ng Martes, mas rarami pang mga lugar ang makakaranas ng pag-ulan dahil inaasahan natin na muling magdudulot ng rainfall itong ating habagat o yung southwest monsoon. So dahil sa habagat, asahan natin yung mga malalakas sa pag-ulan. So ito po yung mga areas shaded ng yellow over Palawan, Occidental Mindoro, sa Antique at sa Negros Occidental. Samantala, dahil nga generally northwestward yung paggalaw nitong low pressure area, patungo dito sa area ng Bicol Region, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, pati na rin dito sa Quezon, Rizal at sa May Aurora. Pagsapit naman ng Miyerkules sa August 27, ay magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa ilang areas ng Mimaropa at Western Visayas. So muli, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, pati na rin sa Negros Occidental. Samantala dahil naman sa low pressure area, makakaranas pa rin tayo ng mga 50 to 100 millimeters sa pag-ulan over Aurora, Rizal, Quezon, and Camarines Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, muli ito pa yung mga areas shaded by yellow. Maghanda tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Posible nga yung mga localized flooding, especially sa mga susceptible areas, sa mga low-lying areas o yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Sa mga lugar naman na malapit sa mga mountainous areas o yung mga bulubundukin, posible naman yung mga flash floods or landslides. Kaya maghanda po tayo sa mga banta na ito sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. So dahil nga sa low pressure area, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa area ng Bicol Region at sa Quezon. Dahil naman sa habagat, itong area ng Occidental Mindoro, makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. For Metro Manila and most of Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan simula ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit nga ng late afternoon to evening, makakaranas muli tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so una itong area nga ng Visayas as well as itong central and eastern sections ng Mindanao. So northern Mindanao at Caraga dahil sa low pressure area, muli Visayas, Caraga, northern Mindanao, asahan natin ngayong araw itong mga pag-ulan na dulot ng sama ng panahon. Dahil naman sa habagat o yung southwest monsoon, itong area ng Palawan at Zamboanga Peninsula makakaranas rin ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, so malaking bahagi ng Barm, Socsargen, pati na rin dito sa Davao Region ay fair weather ang ating inaasahan. Pero gayon pa man, nandyan pa rin yung mga usual na late afternoon to evening na mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 4-day outlook sa mga susunod na araw, so simula Martes hanggang sa Biyernes, ay discuss po natin yung magiging lagay ng ating panahon.
So itong low pressure area, for the next 24 hours, maliit nga yung chance na maging bagyo. Yung magiging movement, yung paggalaw nito ay generally northwestward. And as of now, may dalawang senaryo tayong tinitingnan para sa sama ng panahon na ito. Yung unang senaryo, magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw nitong low pressure area. Babaybay nito yung karagatan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at sa Quezon. And after itong baybayin itong karagatan na ito, ay posible itong mag-cross or tumawid dito sa bahagi ng Central Luzon. So yun po yung una nating senaryo. Yung pangalawa namang senaryo ay bahagyang mas mababa yung track na babaybayin o yung mga lugar na dadaanan nitong low pressure area. Generally, northwestward pa rin yung paggalaw nito, pero posible rin itong tumawid over Eastern Visayas and then papunta dito sa Southern Luzon area. So, yung kailangan natin bigyang diin, no? So, in both of these scenarios, generally northwestward yung paggalaw nito, kailangan natin pagtuunan ng pansin na regardless sa magiging paggalaw nitong low pressure area ay maulang panahon yung ating mararanasan sa mga susunod na araw. So, yung weather advisory po na prenisan natin kanina, ito yung mga lugar na mararanasan ay yung mga malalakas sa pag-ulan nitong low pressure area at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So, recap lang po. Starting tomorrow, magpapatuloy yung mga pag-ulan over most of Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao. So, bukas, since araw posibleng balik, pasokan na po tayo, most of Metro Manila as well as some parts of Southern Luzon, most of Southern Luzon. So, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Bicol Region. Makakaranas na rin tayo ng mga pag-ulan over Calabarzon, pati na rin sa buong Mimaropa, dahil yan sa low pressure area. So maghanda po tayo sa mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So muli, starting tomorrow, Metro Manila, buong Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol Region, buong Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao dahil sa epekto ng low pressure area at habagat, asahan natin yung mataas sa tsansa ng pag-ulan. Pagsapit naman ng Tuesday hanggang sa Thursday dahil pagsapit naman ng Wednesday to Thursday dahil naman sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng makulibing na panahon. So kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat over Metro Manila, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Metro Manila, buong Visayas, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Central Luzon. So over Central Luzon, makakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan. So pagsapit naman ng Biyernes, improving conditions ng ating inaasahan sa Central and Eastern Visayas, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over Metro Manila, Central Luzon, pati na rin dito sa Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Western Visayas. So improving conditions na ating inaasahan over Bicol Region, Central and Eastern Visayas, pati na rin dito sa Western and Northern portions ng Mindanao. So dahil nga may binabantayan tayong low pressure area ngayon, patuloy tayong umantabay sa mga weather updates na pinapalabas ng Pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Thank you, Sir Daniel James Villamil, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral, para paghatag sa aton san updates sang kamatangan san panahon para yun na adlaw Lunes. Okay, so updates ang kamutangan san panahon, partikular dinhi sa syudad sang Calbayog, may dakita na eksperyensyang pag-uran sa piperang mga lugar dinhi sa syudad. Aton temperatura naman ada sa 29 degrees Celsius, pinakahumubo sa 23 degrees, pinakahitaas sa 29 degrees. Sa magkulop gihapon maka-eksperyensya kita sin pag-inuran, makasangkayan. So diri gihapon kita malimot nga pagdarasan payong, raincoat, kalo kung makagawas kita sa aton mga panimalay para naton malikyan ang pagkasakit. Okay, update kita sa naton pagtagatubig, Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa aton mga konsumidor, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Sa aton naman pagtaga-kuryente, usap ang good news, unahon naton sa Melco 1. Waray luwat service advisory nga ginpalusad hiunong naman sa pagkaparong san kuryente. And linabing nga good news mga kasangkayan aton nagbalik nga karag igpahibarosan sa Melco 1 nga ang taripa san kuryente para san bulan Agosto naghamubo san 0.0342
pesos per kilowatt hour. So tikang sa 11.5005 per. Okay. So yan nga bulan Agosto nahimo na lang 11.5005 per kilowatt hour kumpara sa naglabay bulan Hulyo nga 11.5347 per kilowatt hour. So ang low voltage connection yan ang Agosto nahimo na nga 9.4430 per kilowatt hour kumpara sa naglabay bulan nga 9.5297 per kilowatt hour. Sugad man sa industrial connection nahimo na nga 7.5598 per kilowatt hour kumpara sa naglabay nga bulan nga 7.5505 per kilowatt hour. Okay, kadi naman kita sa Samelco 2. Usa pang good news sa mga MCO, waray luwat service advisory ngigin palusad ang buhatan hiunong san pagkaparong san kuryente. Pero of course, sa mga MCOs nga waray pa makapagbayad sa nara power bill, may da pa disconnection schedule. Siya nang si Mana may da schedule sa Santa Rita, Basay, and Marabot area. Kapit naman kita sa Northern Samar pagtaga kuryente Nor Samelco. Isa pa nga good news, diretso tong good news, yan ang adlaw. Waray luwat service advisory Nor Samelco hiunong san pagkaparong san kuryente. So asya tumaksang kayan aton update pagtaga panahon, pagtaga tubig, ngan pagtaga kuryente. Oras naton 10:07 minutos na lang nagpapabilin antis mag 2:00 san kulop. Kita mabalik ka humanla san pipira ng mga pahibaro. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM. Madalas inataya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Happy na ang magsasaka, nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang NFA sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. Ang DOLE Integrated Livelihood Program ay livelihood undertaking para sa mga individual na gustong magsimula ng negosyo. Isa ang Bicolanong si Jonathan Ensano sa nakatanggap ng livelihood kit para masimula ng negosyo sa wood carving. Binigyan po ko ng router, circular. Ito po, itong compressor, napakahalaga po nang binigay sa akin. Itong mga meter, so itong mga L-square, lahat po. Sinisiguro ng DOLE sa pangunguna ni Kalihim Bienvenido Laguesma na mapatupad sa pamamagitan ng livelihood program ang aspirasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa bahagi ng layunin o aspirasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung mabawasan yung incidence ng kahirapan, reduction of poverty incidence ng single digit. At pwedeng mangyari yan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng employment, pagbibigay ng higit na kasanayan, kaalaman, para matulungan silang makakita ng trabaho. At sana trabaho sa ating sariling bayan. Oras naton mga kasangkayan, 15 minutos na lang nagpapabilin antis mag 2:00 san kulop. Tulungan man lang pagkita-kitaon bumasan-masangkay daliman-lipayo ang hirapan nitla na mahiyong-hiyong na nakakagata sanlipay sa dundo
Sanglit, sangkay, lugong, paliplat, kung may kabiluan ka man lang. Kaya po ang sangkay mo na magaya-gaya, may paghiyong, may paggawa, may pangarapan. Kaysa imo sangkay, antang kun nga humay. Sanglit, sangkay, lugong, paliplat, kung may kabiluan ka man lang. Kaya po ang sangkay mo nga magaya-gaya, may paghiyong, may pagtawa, kung may pangarap. Kaysa imo sangkay, antang kun nga humay. Kaysa imo sangkay, antang kun nga humay. Tapos diretso dayon sa bilyaran. Kauman ni aning ito, magliliwan simbado, kay makato naliwat sa madyongan. Magdaog ko perde, irig nung permanente, naagahan sa irig numan. Kakurisan asawa nga spoiled brat, matutuyaw kagutsin paghinulat. Hindi ilog ko nalaan, hindi pinuhat, karasagadanay ikuliat. Iparak, siring pa daw ang sa tupaak na abat, na sobra-sobra god ang imkahugador. Ani mo adorno sa aton aparador, ang litrato sa Texas na ganador. Dili ka man na istar sa aton panimalay, kay ato ka permi sa may huguan. Pati akong pagluto, karuyag mo pustahan, kung maasim ba o kung matabang. Domingo, katapos paning ito, diretso guditong dayon sa bulangan. May bitbit nga manok, may sukbit nga bulang, di bud na uli kundi di mahuman. Kaurisan asawa nga hugador, puro sa huigon iya panahon. Nalilimot na danay sa obligasyon, nga akoan Panginoon, harapi hapon. Masiring pa daw ak, nga imulat babaya-bayaan. Sa naliburyo ka pa, di ka man nabulag, bisan ni tatay sang banilatagan. Kung bisita ka man, sobra ka
kabuutan nga haros diri makabasag simpinggan. Ngayon maaram paglusan sa balay, naaagahan sa mga higuan. Nasiring pa daw ak, nasiring pa daw ak, mula kabaya-bayaan. Love, sorry na ha. Sorry. Love, mahumot mo man. Mahumot balitaw. Love, mangkuranta si Junior. Kay manghuri. Aton oras, 8 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulop. Bueno mga kasangkayin, di na nagtatapos sa natin storya. Magkita-kita naman kita buwas nga adlaw Martes, Agosto 26, 2025. Updi otro kami niyo tika nga launa ko to balas 2 San Kulop, kada Lunes hangtod Viernes sa atong programa 13th Hour Avenue. Sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balves, ngan sa ngaran sa aton mga nakaupod didi sa Master Control, sa Ramonat Perito ngan si Engineer FMB. Day 237 over 365 days, ato na ni Bation ato mga kasangkayan. Nga nagkita na sa naton live sa Facebook, dito na natong kalimtan. Good morning, good afternoon, good evening. Mga nagkikita sa naton live sa Facebook, maupay nga Kulop, Ate Luchi, Rico Makasalabang, Rom Navales Tagunon, Rachel Garciso Taladro, Jennifer Golmatico, ngan sugad man sa mga namamati sa naton mga radyo, 882 kHz AM dial. Again, 237 over 365 days. Happy National Heroes Day. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:54 p.m. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adian aton mga balita sen nga pangurason. Mga kandidata para sa Miss Hadang Festival Queen 2025 formal na nga ginpakilala. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginpakilala ang mga kandidata para sa Miss Hadang Festival Queen 2025 pinaagi sa usa nga sashing ceremony ngan press conference nga gindumara kakulop Agosto 24 sa Convention Center sa siyudad San Calbayog. Sa nasabi nga pagkatitirok, ginpakita sa mga kandidata diri lan era kabaysay kundi pati naliwat an era kadati ug kabtik sa pagbaton sa mga pakian na matikang sa media. Sigon kan Vice Mayor Rex Daguman, ini ansyahan ngay gayon nga gintikangan ang selebrasyon sa Hadang Festival sa bulan pala sa Agosto agud mas masara ang mapipili nga ambasador sa kultura, sining ug turismo sa Calbayog. 20 nga kandidata matikang sa mga magkadordilain nga eskwelahan, organisasyon ngan komunidad sa syudad ang magkukontra agud makilala como masunod nga Hadang Festival Queen. Ginlalauman ang mas grabe nga kompetisyon sa tiarabot nga Coronation Night nga pagdudumaraon sa Calbayog City Sports Center sa Setyembre 4. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Usang target listed drug personality dakop sa buy-bust operation sa Cataraman. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Usa naliwat nga drug personality ang nadakop sa Manilampuson nga drug buy-bust operation nga ginbuhat kasan Kulop Agosto 23 pasado alas 8 san gabi sa Barangay Nara sa Bungtusan, Cataraman, Northern Samar. Ginpatuman ang operasyon pinaagi san Orosa nga puwersa San Pedea Northern Samar Provincial Office, Catarman Municipal Police Station, NSPPO Provincial Intelligence Unit, nga NSPPO Police Drug Enforcement Unit. Ginkilala na dakop nga suspect sa alias nga Bong nga target listed drug personality. Na-recover sa iyan upat nga sachet san gindududahan nga shabu nga may kabugaton nga por lo menos 1.25 kagramos. Sa pagkayana, adton sa kustodiya san kapulisan ang suspect nga nakatalaan nga atubangon ang kaso sa ilarom san Republika Acta 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inyang kabugusan sa aton mga balita sen nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas.